Good day po sa ating lahat. Ako po si Lady Len, ang hindi po makakasama sa pag-aaral ngayong araw na ito. Kung kayo po ay nakadalo last Friday, ang ituturo ko po ngayon ay continuation ng teaching ni Ms. Gonzara tungkol sa signs and preparations of the church sa ating end time study. Kung matatandaan po natin, pinag-usapan natin ang signs of the end times mula sa Gospel of Matthew chapter 24. At nagbigay siya ng 6 na signs. Ito po ay ang religious deception, war and conflict, natural disaster, social decay, persecution, at global preaching of the gospel. Ngayon naman po may binanggit si Jesus na isang important comparison tungkol sa end times. Sinabi niya na ang mga huling araw ay magiging katulad ng days of Noah. Sa pag-aaral natin ngayon, dalawang halimbawa ang ating titignan na ginamit din sa Biblia upang ilarawan ang kalagayan ng mundo bago dumating ang paghuhukom ng Diyos. Ito ay ang days of Noah at nangyari sa Sodom and Gomorrah. Makita po natin ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing babala at paalala kung paano mamuhay at maghanda ang mga mananampalataya sa huling araw. Makikita po natin ang unang halimbawa sa Gospel of Matthew chapter 24 verse 34. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Ah, Dalangin ko, Espiritong Banal, kami po ay iyong samahan sa aming pag-aaral. Ikaw ang maitaas. Lord, bless of me more of you, Lord, and let your glory be seen in you, Lord God. And thank you, Lord, for words in season that will proceed out of my mouth. And Lord, dalangin ko na ang aming mga mapapag-aralan, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, ay tumimo po sa aming puso. Kami po ay hindi matakot, kundi kami po ay maging handa, Lord, sa iyong pagdarating. Sa iyong pagdating, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Cover us by your most precious blood, Lord God. And thank you, Lord. Open our eyes and ears, Lord God, that may we understand, Lord God, ang iyo pong mga salita. At Lord, magkaroon po kami ng peace, Lord, habang kami po ay nakikinig, magkaroon ng encouragement, Lord God, sa bawat words. In Jesus' name, Lord. Amen and amen. Amen. Praise God. So, ayan. Wait lang po. Tayo po ay mag-open ng ating. So, tayo po, ang ating po pag-aaralan ay Science and Preparations of the End Times. So, nasa days of Noah po tayo. So, ating pong main thoughts, bago bumalik si Jesus, ang mundo ay magiging katulad ng days of Noah at days of Lot, Sodom and Gomorrah. So, may dalawa po tayong text na pag-aaralan sa Matthew chapter 24 verse 37 and Luke chapter 17 verse 28 to 30. Ang una po nating unang pag-aaralan ay in the days of Noah. Ang ating pong scripture ay nasa Matthew chapter 27 verse 37 to 39. Sabi po dito, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. So meron po akong mga ilang points. So number 1, a generation full of sin. Makikita natin sa Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw how great the wickedness of the human race has become. Sa panahon ni Noah, ano ang makikita natin? Makikita natin sa panahon ni Noah na laganap ang kasamaan at evil continually ang thoughts ng mga tao at wala silang pakialam sa Diyos. So, ano po yung application natin dito? Sa panahon po natin ngayon, ganito rin ang nakikita natin. May violence, corruption, immorality, at rebellion against God. Amen po ba? Number 2. So may illustration po ako dyan. Parang virus ang kasalanan. Kapag hindi naagapan, kumakalat sa buong mundo. So, imagine niyo po yung 2020 natin. Noong year 2020, nagkaroon po tayo ng malawakang pandemic at kumalat ang virus sa buong mundo. Imagine niyo po yung kasalanan
'Di ba? Nung pandemic, yung virus ng pandemic hindi po naagapan yan. So kaya po yan kumalat sa bawat bansa at makikita po natin na talagang grabe ang nangyari nung time na yun. So, ang kasalanan gano'n din po, para din siyang virus. Kapag hindi siya naagapan, puwede rin siyang kumalat sa buong mundo. Number 2, people were busy but spiritually blind. So makita natin kung mababasa niyo po sa Matthew chapter 24, verse 38, people are eating, drinking, and marrying. Mali po ba ang mga? Hindi po yan mali. Pero ang problema, they were living without God. So number 3, ha, no. Ang application, may application po tayo doon. Maraming tao ngayon na busy sa buhay, pero walang oras sa Diyos. So, makakilala po ba tayo ng ganyan, di ba? Maraming tao po ngayon talagang sobrang busy. Hindi mo po masama yan na tayo po ay kumain, magsaya, di ba? Pero, dapat po, ilagay po natin sa lugar. So, dapat wag din natin kalimutan ang ating Panginoon. Pero kung makikita po nyo, ang panahon natin ngayon, people are people are so much busy at wala po silang time sa Lord, di ba? Na-experience nyo na po ba yan na kapag nag-invite kayo, no, church naman tayo or atin po tayo ng Bible study, di ba? Minsan, sabi nila, ay, busy ako eh. Meron akong schedule, may appointment. Diba? So, people are busy. Wala silang oras sa Diyos. Number 3, Noah obeyed God despite of culture. Sa Hebrews chapter 11, verse 7, by faith, Noah built an ark. So, sa 2 Peter naman, chapter 2, verse 5, tinawag si Noah na preacher of righteousness. Preacher of righteousness. Bakit tinawag si Noah na preacher of righteousness? Si Noah ay halimbawa ng isang taong nananatiling tapat sa Diyos, sumunod sa kanyang utos at naghanda bago dumating ang paghukom. Imagine niyo po nung si Noah nung time niya, siya po ay nagpe-preach at lagi niyang sinasabi na magbago na kayo, magsisi na kayo at may darating na malaking baha. 'Di ba? Anong ginawa ng mga tao? Ang mga tao po ay nung time niya pinagtatawanan siya. Kasi asan ang baha? Wala naman, 'di ba? Wala ring sumusuporta sa kanya. Walang naniniwala. Imagine niyo yun, pero tuloy-tuloy lang si Noah sa pagsasabi niya na magbago na kayo, magsisi na kayo, 'di ba? At saka sinasabi niya na darating na ang baha, darating ang ulan, 'di ba? Ganun, pero wala pa rin. At ito rin ang mensahe para sa atin ngayon. Tulad ni Noah, ang mga mananampalataya ay tinatawag na mamuhay ng matuwid at maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ano po ang lesson dito? Ang pagsunod sa Diyos, minsan ay magiging kakaiba sa mundo. Magiging kakaiba sa mata ng mundo o mata ng marami. Kasi hindi naman lahat makakaintindi sa'yo. Diba? Lalo na pag ganito yung sinasabi mo, mag-prepare kayo, maghanda kayo na ganito kasi baka dumating yung time na ganito or um, maganda kayo kasi malapit na dumating si Lord, di ba? Pero may mga taong hindi po nakakaintindi sa atin, so dapat ipag-pray po natin sila. Amen. Therefore, judgment came suddenly. In Genesis chapter 7, 21, verse 23, dito, makikita niyo, mababasa po natin dyan, in all flesh died that move on the earth, birds and cattle and beasts and every creeping thing that creeps on the earth, and every man, all in whose nostrils was the breath of the spirit of life, all that was on the dry land died. So he destroyed all living things, which were on the face of the ground, both man and cattle, creeping thing, and bird of the air, they were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. So makikita natin dyan, dumating po yung biglang baha at nakita natin na hindi po sila naging handa. Ganito rin kapag dumating si Jesus. So, ang application po natin dyan, ah, ganyan din ang pagbabalik ng Panginoon.
hindi inaasahan ng marami. So sabi sa Matthew chapter 24 verse 39, and did not know until the flood came and took them all away, so also will be the coming of the Son of Man. Amen. No? Kailangan maging ready tayo, kagaya ni Noah, kahit hindi niya alam kung bakit niya kailangan gumawa ng arko o bakit niya kailangan i-preach ang kingdom ni God at kung bakit tawagin yung mga tao sa paligid niya na maghanda kayo dahil may baha, pero ginawa pa rin niya dahil ito ang inutos kanya ng Panginoon. So, dapat tayo rin, kahit hindi natin alam kung bakit pinapagawa ni Lord sa atin yung isang bagay or isang assignment, tayo po ay mag-obey at manatili po tayong tapat sa Panginoon hanggang siya po ay dumating. Amen? So, tayo po ay nagtako sa pangalawang pag-aaral natin, which is ang Sodom and Gomorrah. Alam niyo naman po yung nangyari sa Sodom and Gomorrah sa buhay po ni Lot. Amen po ba? So, hindi na po tayo mag-story ng marami. Oo, assignment niyo po yan. Basahin niyo po. Ano ba nangyari sa Sodom and Gomorrah? Bakit ba siya isinama rin sa pag-aaral na ito? Dinugtong siya kay Days of Noah. Okay, part 2, Sodom and Gomorrah, main scripture. Sabi po dito sa Luke chapter 17:28 verse 30, likewise, as it was also in the days of Lot. Yan. And number 1, a society that celebrated sin. Sa Genesis 13:13, the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Yan, imagine mo po yan. Ang buong lungsod, ang kasalanan ng buong lungsod. Ano po ba yung kasalanan ng lungsod? Sexual immorality, pride, rebellion, no concerns for others. Makikita din po ba yan natin sa panahon natin ngayon? Ano po ba yung application natin? Kapag ang kasalanan ay naging normal sa society, delikado na ang isang bansa. So, ang tanong, makikita po ba natin yan? Sexual immorality, pride, and rebellion sa panahon po ba natin? Sabi basahin nyo na po yung Ezekiel 16:49. So, kasama rin dito ang pride, laziness, no concern for the needy. So, sa panahon po natin, nakikita po natin yan lahat ngayon. Diba? Parang iba lang environment. So, number 2, life continued like nothing was wrong. Sa Luke 17:28, sabi dito, people are eating, drinking, buying, selling, planting, and building. Parang normal lang lahat. Pero di nila alam, malapit na pala ang judgment. So, ang illustration dito, parang bahay na nasusunog. Pero ang mga tao sa loob, nagpa-party pa rin. So, hindi sila aware na meron na palang nangyayaring ganun. So, parang sa Sodom din, di ba? Sayaan pa rin nila, inuman dito, party dito. Pero hindi sila aware na dumating na pala ang judgment ni Lord. Number 3, God rescues the righteous. Hallelujah. Praise God, no? Talagang si Lord, hindi niya pababayaan ang mga anak niya na righteous. Genesis chapter 19 verse 15 to 17, inalabas ng Diyos si Lot bago ang destruction. Hallelujah. Kaya tayo rin, ilalabas tayo ni Lord bago dumating kung ano man yung mga destruction na darating sa buhay natin. The Lord will save us. Sa 2 Peter chapter 2 verse 9, the Lord knows how to rescue the godly. Amen. At kasama po tayo dyan sa rescue ng ating Panginoon. Diba? Ang Diyos ay righteous sa judgment, pero merciful sa mga sumusunod sa Kanya. Ang Diyos ay makatarungan sa judgment, ngunit maawain sa mga sumusunod. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Number 4, fire fell from heaven. In Genesis chapter 19, verse 24. Biglaan. No, the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah. Okay. So, biglaan ng judgment sa Sodom and Gomorrah. Nagpadala sa Lord ng burning of sulfur.
So, ano yung comparison dito ano makikita natin comparison sa days of Noah and days of, pareho po silang may pattern. Pareho silang may wicked society, pareho silang people ignored God, pareho silang a warning was given, pareho silang the righteous were saved, pareho din silang judgment suddenly came. Main message, sinabi ni Jesus sa Luke 17:30, it will be just like this on the day the Son of Man is revealed. Ibig sabihin, ang mga pangyayaring ito ay warning sa ating generation ngayon. Ang tanong, kung bumalik si Jesus sa mga oras na ito, handa ba tayo? Handa ka ba? Handa ba ako? Pwede po nating tanungin ang ating sarili na, handa po ba ako? Handa ba tayo kapag dumating ang ating Panginoon sa mga oras nito? Kaya po, pwede po tayong sumabay sa ating panalangin. Sabi sa Matthew 24 verse 44, therefore you also must be ready. Maging handa tayo. Sinasabi ni Lord, maging handa tayo. At mga kapatid, ang mensahe ng Days of Noah at ng Sodom and Gomorrah ay malinaw. May babala ang Diyos, pero hindi lahat nakikinig. May preaching, pero hindi lahat nagsisisi. May pagkakataon, pero hindi ito laging mananatili. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, may isang katotohanan tayong dapat tandaan. Ang Diyos ay nagliligtas sa mga handa at sumusunod sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Gaya ni Noah at gaya ng pagliligtas kay Lot, ipinapakita ng Diyos na siya ay faithful sa Kanyang mga anak. Kaya ang panawagan ng Panginoon sa atin ngayon, hindi takot, kundi kahandaan. Tayo po ay maging handa. Ano po ang dapat nating gawin? Magbalik loob tayo sa Kanya, magbalik loob tayo sa Panginoon, mamuhay tayo ng may kabanalan, at maghanda tayo sa Kanyang pagbabalik. Dahil ang katotohanan ay, ang judgment ay totoo. Ang kaligtasan ay bukas sa lahat ng lalapit kay Jesus. Ano po yung final challenge natin dito? You must turn away from sin, return to God, prepare for the coming of the Lord. Kaya po nang sinabi ko kanina, dahil ang judgment ay totoo. Ngunit ang kaligtasan ay available lang po sa ating Panginoong Jesus. Amen. Yan, God bless us po sa ating lahat at maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig. Dalangin ko po na kayo po ay may natutunan sa ating pong pag-aaral sa mga oras nito. Back to you po.